sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita ang formless sword ni Yep Ying, isang gintong espada na gawa sa purong enerhiya. Mariing nakatayo si Su Changyu sa harap nito. Tila ba ang espada ang bumalat sa buong mundo sa kanyang paningin, sa isip niya, parang isang simpleng galaw lang ng espada ay kayang magwasak ng buong hukbo. Bigla siyang natigilan, napanganga sa gulat, pautal-yutal niyang nasambit sa kanyang isipan, sandali, sa sasandali lang, itong bagay na to. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, halos lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, sabay bulalas, hindi kaya ito ay sword intent. Mariin niyang tiningnan si Yep Ying, seryoso sa bawat kilos nito, kasabay nito, nagsalita si Yep Ying habang unti-unting naglalaho ang kanyang formless sword sa kamay, naku, nawala na ang pakiramdam, hindi ko na maramdaman kahit kaunti. Yumuko si Yep Ying ng bahagya, may bahid ng pagkadismaya sa mukha, sabay sabing nakakatakot ang kapangyarihan, pero sandali lang ito tumagal, gaya ng inaasahan, kulang pa rin ang talento ko. Pagkarinig ni Su Changyu, para siyang nakakita ng multo, sobrang putli niya at halos pabulong na sabi, talento, kulang pa. Patuloy niyang inilahad ang kanyang nakaraan, puno ng damdamin, noong bata pa ako, sinwerte akong masilayan ang Great Void Sword Sovereign. Doon ko piniling tahakin ang landas ng espada, hindi siya gumamit ng spiritual power noon, ang aura at anyo ng kanyang mga galaw ay halos kapareho ng ginawa ni Junior Brother, walang duda, iyon ay infinite sword intent. Hindi lang ito talento ng Jin Kingdom, kundi ng buong 10 kaharian, sa ganitong antas ng pag-unawa sa espada. Kahit wala siyang spiritual power, kaya niyang umangat gamit ang mga magical artifact at talisman, tiyak na mararating niya ang rurok ng landas ng espada. Samantala, nagsalita si Yep Ying, puno ng determinasyon, eldest senior brother, alam kong karaniwan lang ang mga galaw ng espada na naunawaan ko, pero magdodoble ako ng pagsisikap, huwag po kayong mabaigo sa akin. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ni Su Changyu, sa isip niya, karaniwan daw, baka nga ang buong buhay kong pagsasanay ay hindi man lang umabot sa isang bahagi ng sa kanya. Pero hindi ko siya dapat purihin, isang walang kapantay na henyo, hindi ko siya dapat pakawalan, kailangan kong manatiling kalmado, bawal akong mawalan ng composure. Tumalikod si Su Changyu, tumayo ng marangal at kalmadong sinabi, oo, karaniwan nga, sobrang karaniwan. Pero sa loob-loob niya, halos kumunat ang kanyang noo, kung ikaw ang karaniwan, ano na lang ako. Bigla siyang may napansin sa gilid, isang aklat na nakapatong sa bato, napalingon siya at sabay tanong, ano to? Mabilis na kinuha ni Yep Ying ang aklat at iniabot ito kay Su Changyu, para sagutin si senior brother. Ito po ay notebook ng mga insight na isinulat ko habang nagka-cultivate, wala pong espesyal dito. Agad tumugon si Su Changyu, mariing nakatitig sa aklat, oh? Isang notebook ng mga insight, maaari ko bang silipin? Mahihiyang sagot ni Yep Ying, halos hindi makatingin, kakahiya po talaga ito. Sa puntong yun, sinimulan ng basahin ni Su Changyu ang laman ng aklat. Ang unang 50 galaw ng Spring Thunder Sword, nais ni senior brother na ituro sa akin ang prinsipyo na ang tao ay naaapektuhan ng kanyang kapaligiran. Ang unang 100 galaw ng Spring Thunder Sword, nais niyang iparating na ang lahat ng bagay ay konektado, at walang mataas kung walang mababa. Ang unang 50 ng Summer Thunder, ang pinakadiretsyong landas ay tila baluktot, ang pinakamagaling na kasanayan ay tila magulo, ang pinakamatatas na pananalita ay tila pautal-yutal. Ang unang 100 galaw ng Summer Thunder. Habang patuloy sa pagbasa, tila binuksan ng langit sa harap ni Su Changyu. Ang bawat salita sa aklat ay pamilyar sa kanya, ngunit nang pinagsama-sama, para itong mga bituin sa kalangitan, malalim, mahiwaga, at hindi niya maunawaan. Bagamat hindi niya lubos maintindihan, nabalot siya ng matinding pagkagulat. Mariing nagtanong si Su Changyu, may pagtataka sa mukha, ako ba ang nagsabi ng lahat ng prinsipyong ito, ang mga ito? Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, agad sumagot si Yep Ying, may kaba sa tinig, hindi po, ito'y mapagmataas at mababaw na haka-haka lamang ng junior brother. Tiyak na hindi man lang ito umabot sa isang 10 bahagi ng lalim ng tunay na nais ituro ni eldest senior brother. Pagkarinig nito, parang humiwalay ang kaluluwa ni Su Changyu sa katawan, sa isip niya, kung ganoon, bakit hindi ko maunawaan kahit isang pangungusap, paano mo naintindihan ang lahat ng ito, hayop ka? Nagka-epiphany ka ba tungkol sa Great Tao mula sa wala? Ano ka ba talaga? Saan ka ba nanggaling, halimaw? Patuloy ang kanyang pagbulong habang inaalala ang kanyang mga taon ng pagsasanay, isipin mo,
Ako si Su Changyu, matapos ang mahigit 10 taon ng masigasig at matinding cultivation, ay umabot lang sa initial glimpse realm ng Spring Thunder Sword. Pagkatapos, napaluhod siya sa lupa, luhaan, habang sinasabi sa kanyang isipan, pero si Junior Brother, sa loob lang ng ilang araw, naabot na ang Great Completion Realm ng buong Four Thunder Sword Technique, at nagawa pa niyang masilayan ng hindi kapani-pani walang infinite sword intent, kung ganito ang kapalaran ng pagiging tao, patawad. Sa sandaling yun, tumalikod si Su Changyu at nagsimulang maglakad palayo. Mariin niyang sinabi, sige na, ipagpatuloy mo ang iyong epiphany, babalik ako pagkalipas ng ilang araw. Samantala, tila hinay pa ng malamig na hangin ang damdamin ni Yep Ying, napalugmok siya, at sa isip niya, ang ekspresyon ni Senior Brother, parang may mali, baka naman nadidismaya siya sa kakulangan ko at balak na akong paalisin. Nagpanik si Yep Ying, sabay iyak at bulong sa kanyang isipan, huwag po sana, ang hirap po makahanap ng taong handang tumanggap sa akin. Patuloy na wika ni Yep Ying, habang muling inaalala ang mapait na nakaraan, sa loob ng kalahating taon, nakadalo na ako sa mahigit 50 Immortal Ascension Assemblies, malalaki man o maliliit ang mga sekta, wala ni isa ang tumanggap sa akin, walang sekta ang gustong tumanggap sa akin. Sa sandaling yun, namutla ang mukha ni Yep Ying, tila nawala ng sigla, sa kanyang isipan, bumigkas siya ng may pagdududa, imposibleng basta na lang akong tumingala sa langit at bigla nagka-epiphany tungkol sa Great Tao, di ba? Paanong mangyayari yun? Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, nagningning ang determinasyon sa kanyang mga mata, mariin niyang sinabi, anuman ang mangyari, kailangang mahawakan ko ang pagkakataong ito, at hindi ko ito bibitawan, lalo pat ang bawat isa sa sektang ito ay walang kapantay na mga maestro, laban lang, Yep Ying. Kaya mo to. Lumipat ang eksena sa tirahan ng Sect Master kung saan tahimik ang paligid. Makikita si Sect Master Tai Hua, nakaupo sa sahig, mahina akong umiinom ng tsaa habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas ng bintana. May ngiti sa kanyang labi, sambit niya, ang ganda ng panahon nitong mga araw, ang sarap magtsaa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak, tunay na kaaya-aya. Ngunit biglang nayanig ang katahimikan sa isang sigaw, Master, Master, masama po ito. Halos hindi maipinta ang ekspresyon ni Tai Hua, nagulat siya ng labis, nabitawan pa ang tasa ng tsaa. At doon makikita si Su Changyu, bahagyang nakayuko sa harap ng kanyang guro, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Mariin niyang wika, Master, may masamang nangyari. Nagtaas ng kilay si Tai Hua, may halong pagtataka at pag-aalala, Changyu, anong ikinagugulo mo, hindi ka ganito kadalas magpanik. Mariing tugon ni Su Changyu, habang nakakunot ang noo, Master, maaaring matupad na ang inyong pangarap, ang Qingyan Dao sect natin, sa wakas, maglalabas ng isang dragon, sa sandaling marinig yun, natigilan si Sect Master Tai Hua, nanlaki ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala, ang katahimikan ay bumalot sa paligid, habang ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip.